Supply ng langis na ipinapadala sa Israel at sa mga kaalyadong bansa nito. Plano nga bang putulin ng mga Arab Islamic countries? Bakbakan ng Israel at Hamas mas lalong tumitindi. Bilang ng mga nasasawing sundalo ng IDF, mas lalo pang dumarami. Samantala, buong magdamag naman na nagpaulan ng mga rockets patungo sa Israeli position ang Hamas forces bilang ganti raw ng mga ito sa pangbobomba ng Israel sa paligid ng Al-Shifa Hospital sa Gaza City. Iranian drones na Ababil 2 ginagamit naman ngayon ng Hezbollah para bombahin ang IDF sa Lebanon borders. Halina't pag-usapan natin ang mga bagong developments sa nagaganap na bakbakan ng Israel at Hamas sa video episode na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Patuloy pa rin ang pagglobo ng mga casualties sa Gaza territory na umabot na sa mahigit 11,000 Palestinians dahil pa rin ito sa tuloy-tuloy na sagupaan ng Israel Defense Forces at ng Hamas operatives. Hindi tumitigil sa kanilang panawagan ang United Nations, international communities at iba't ibang mga bansa upang magkaroon ng tigil putukan para magbigay ng daan sa pagpapalaya ng mga hostages at sa humanitarian aid na talaga namang kailangan ngayon ng mga Palestinians na naiipit sa bakbakan. Binanata ng Crown Prince ng Saudi Arabia ang Israel dahil sa di umano'y hindi makataong pag-atake ng kanilang mga puwersa sa mga sibilyan na Palestinians. Bukod dito ay inakusahan din ni Prince Mohammed bin Salman ng paglabag sa international humanitarian law ang Israel at kinundina ang isinasagawang sapilitang pagpapaalis sa mga Palestinians sa Gaza Strip. Bago pa maganap ang Israel-Hamas conflict, nagsasagawa na ng negosasyon ng Israel at Saudi Arabia para sa isang peace treaty. Subalit sa mga nangyayari sa kasalukuyan, siguradong mas makakaapekto ito sa hindi na nga magandang relasyon ng Israel at Kingdom of Saudi Arabia. Kaugnay nito, nagsagawa naman ng Joint Arab-Islamic Summit ang mga bansa na kasapi ng Arab League at Organization of Islamic Cooperation sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang dalawang organisasyon na ito ay binubuo ng 57 Arab Islamic countries na nagpatawag ng emergency meeting upang pag-usapan ang humanitarian crisis sa nagaganap na kaguluhan sa Gaza. Hati ang naging posisyon ng bawat leader ng mga bansang lumahok sa pulong na ito. Iminungkahi ng mga bansa katulad ng Algeria at Lebanon na putulin na ang oil supply sa Israel at sa mga kaalyado nito at putulin na rin ang economic and diplomatic ties ng mga Arab nations sa Israel. Ayon sa kanila, mainam na leverage ito para sumunod ang Israel sa hiling nila na magkaroon ng ceasefire. Tinanggihan naman ng tatlong bansa ang panukalang ito, kabilang ang Bahrain at United Arab Emirates na nagkaroon na ng normalization ties sa Israel noon pang 2020. Ang Turkey na isa sa mga major oil supplier ng Israel mula sa Port of Ceyhan ay naglabas rin ng kanilang posisyon sa usaping ito. Panawagan ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na panagutin dapat ang Israel sa mga ginawa nitong war crimes. Binanatan din ito ang mga Western countries na lagi raw bukang bibig ang mga human rights pero tahimik naman sa di umano'y nagaganap na pagmassacre ng Israel sa mga Palestinians. Base sa lumabas na final draft na napag-usapan sa meeting na ito, nire-reject ng organisasyon na ito ang claim ng Israel na ang opensibang isinasagawa nila sa Gaza ay self-defense lamang. Hinihingi rin ng grupo sa United Nations Security Council na gumawa sila ng decisive at binding resolution upang matigil na ang Israeli aggression. Bukod dito ay nanawagan din ng Joint Arab Islamic Organization na itigil ang pagbebenta ng mga armas sa Israel. Ayon sa Iran, dapat daw ay i-consider bilang isang terrorist organization ng mga Islamic nations ang Israel Army
dahil sa isinasagawa nitong mga krimen sa Gaza territory. Sa ika-37th day ng Israel-Hamas conflict, patindi ng patindi ang sagupaan ng puwersang militar ng dalawang grupo. Nagsagawa ng overnight rocket rain ang Hamas sa Israel position bilang ganti raw ng militanteng grupo sa pangbobomba ng Israel malapit sa Al-Shifa Hospital. Sa video na inilabas ng Hamas, ipinakita nila rito ang walang tigil na pagpapalipad ng mga rockets sa kalangitan sa kadiliman ng gabi sa Gaza territory. Iginiit naman ng Israel na ang mga pag-ataking isinasagawa ng IDF malapit sa nasabing ospital ay mga legit operations dahil mayroon pa di umanong mga command centers ang Hamas sa area na ito. Gayunpaman, inakusahan ng Hamas ang IDF na sinasadya nitong targetin ang mga sibilyan, kababaihan at mga kabataan sa Gaza. Sinabi ng isang Hamas media outlet na isang Israeli rocket ang tumama sa Al-Shifa Hospital pero kinontra ito ng IDF. Agad silang naglabas ng mga radar image bilang ebidensya at sinabing ang projectile ng misfired rocket ay nagmula sa Hamas. Sa kabila ng pagtuturoan ng dalawang panig, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalipad ng rockets ng Hamas bilang pag-atake sa IDF. Dahil naman sa lumalalang sitwasyon sa Al-Shifa Hospital, daang-daang mga pasyente ang lumikas dahil sa takot na baka matamaan muli ng bomba ang nasabing ospital. Isa ang ospital na ito sa naging evacuation center para sa libo-libong mga Palestinians matapos mawasak ang kanilang mga tahanan dahil sa airstrikes na isinagawa ng Israel. Sa kasalukuyan ay wala ng fuel supply ang ospital na ito at naputol na rin ang supply ng kuryente. Dahil sa pagkawala nga ng kuryente, maraming mga pasyente ngayon, kabilang ang halos 40 na mga sanggol ang nasa bingit ng kamatayan. Ayon naman kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, nag-alok ng 300 liters ng fuel supply ang Israel para maging operational muli ang Al-Shifa Hospital at iniwanan nga ito ng mga military officer sa harap mismo ng ospital. Subalit tumanggi ang Hamas sa ibinibigay na tulong ng Israel. Sa recording ng usapan ng Israeli military officer at ng isang senior official ng Health Ministry, sinabi nito na ipinagbawal ng Hamas ang pagtanggap sa nasabing fuel supply mula sa Israel. Sa ginagawang ground offensive ng IDF sa Gaza, tila nagiging mahirap para sa mga sundalo ang makipagsabayan sa pakikipagsagupaan sa mga Hamas fighters. Umakyat na sa 49 Israeli soldiers ang nasasawi mula nang pasukin nila ang Gaza territory. Higit naman sa 350 soldiers ang kabuuan ng napatay ng Hamas since October 7 attack. Para naman matupad ang kanilang pangakong i-wipe out ang Hamas organization, mas nagiging intense pa ang mga operations ng IDF sa northern Gaza na ngayon ay naagaw na nga nila ang kontrol mula sa Hamas. Sa Lebanon-Israel border naman, muling naglunsad ng mga sunod-sunod na pag-atake ang Hezbollah sa posisyon ng IDF gamit ang mga Iranian drones. Makikita sa video footage na inilabas ng Lebanese militant group ang Ababil 2 drone na nagbabagsak ng mga bomba malapit sa border. Ang pag-ataking ito gamit ang mga drones ay matapos ang sunod-sunod na pagpapakawala ng rockets ng militanteng grupo sa IDF. Makikita rin ang mga miyembro ng Hezbollah na nakikipagpalitan ng malalakas na mga bala sa Israeli forces. Sa tuloy-tuloy na bakbakan ay marami mga sundalo ng IDF ang seryosong nasugatan. Ang mga sinasagawang pag-atake ng Lebanese group ay bilang response di umano sa ginagawang krimen ng Israel sa mga Palestinians. Dagdag pa rito, nagbigay ng mas matinding babala ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah sa Israel at sinabing mas palalakasin pa ang kanilang mga pag-atake dito. Ipinagmamalaki rin ni Nasrallah ang kanilang hawak na Burkan missiles, isang malakas na armas na kayang-kayang magdala ng 300 to 500 kilograms of explosive charge at tila tinatakot ang Israel na gagamitin ito sa kanilang teritoryo. Ayon naman kay Israel Defense Minister Yoav Gallant, kung magkakamali daw ang Hezbollah
na sumausaw sa digmaan na ito. Siguradong ang mga Lebanese citizen ang siyang unang magbabayad. Banta nito na gagawin din nila sa Beirut kung ano ang ginawa nila sa Gaza. Naglabas rin ng video footage ng IDF kung saan ipinapakita nila ang mga airstrikes na isinagawa laban sa Hezbollah territory sa Lebanon border. Nagawa rin umano nilang masira ang mga launch pads, cell towers, military posts at mga military infrastructures ng grupong ito. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Special shoutout po kay Idol Jeffrey Diniega. Shoutout na rin kay Ray Gacal and family at sa Bermudez family. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.